The Intruder. Real news, real insights. Sa tanang nga mga Pilipino in Cebu, Visayas, Mindanao, and the entire Philippines, sa tanang naglantaw ning atong broadcast sa nagkadayang dapit sa kalibutan, bayang hapon kaninyong tanan. Adlaw karon nga Biyernes, TGIF once again. Thanks God it's Friday, mga kaigsunan. Pastilan kadali mo ligid sa atong mga adlaw, no. Murag second month of the year, talitapos na. Isang kuan lang, parang isang kisak mata, mga higala, no? Mahuba na ang love month ang February. Mga sunod semana, mga igsoon, matapos na, no, ang Pebrero. O niya, that is the kuan, murag first quarter of the year, no? The first 3 months. Ang Marso, o niya, nag-ana mo og kadali, no? Ang adlaw alang sa midterm elections sa Pilipinas, mga ison. So, arita, no, sa ato mga issues karong hapon, ato tagaan sa pagtagad, kini karong paghimo na, pagdagan ni Vice President Sara Duterte, yadto sa Korte Suprema, ning iya karon nga pag-challenge sa articles of impeachment nga gipasaka usab sa Kamara de Representante Bato Caria, o niya mo ni iyang gipangayo ngadto sa Korte Suprema to nullify the impeachment complaint that is filed against her ngadto sa Senado, mga higala, as an impeachment tribunal. Kay ang iya karon nga grounds, mga igsoon, diining iya karon nga kaso nga iyang gipasaka ngadto sa Supreme Court, kay baton pa, this is a clear violation on the constitutional prohibition that bars the filing of more than one complaint within 1 year. Matod pa niya, sa dihang this complaint had been initiated, mga kaigsuran, no? So kining iyang kaso, yan ang gipasaka, mga higala, kining iyang petition for certiorari and prohibition, mga igsoon, on February 18 through the law firms of Fortun Narbasa and Salazar Law Offices sa kauluhang Maynila, mga igsoon. Ibaw naman ta, kining law firms, mga Fortun, mao na kuan kanang giingon sa mga karaang abogado saya, no, nga kanang mga abogado di kampanilya, mga higala. So taginting ang kwarta, dako-dako nigbayad ning mga abogado, ha. So mao na kuan kanang ilang gi-hire ang services ngadto sa mga Fortun o sa mga Narvasa, mga higala. And kini karon ang gipangayo with prayer for temporary restraining order on the Senate of the Philippines, nga dili magsugod, mga higala, ning ila dito nga trial, because that will result, mga igsoon, ganto sa kwan kanang irreparable damage on the part, no, of the Vice President Inday Sara Duterte, mga higala, no. Tagad ring pagtagad karong hapon na, mga igsoon, og doon na ba'y basis, doon na ba'y sukaranan, kini karon ang contention, no, ni Vice President Sara Duterte, mga higala. Kay matod pa niya nga sa ilang kasayuran, mga igsoon, doon ay tulo ka prior impeachment complaint nga gipasaka Bato Caria, mga higala. Ya kani karong gipalusot, mga igsoon, that eventually may ginisisunan ngadto sa Kongreso, mao na ning ikaupat, mga higala. O na nang ato ang constitution, mga igsoon. No, dili makuno nila bugna-bugna, mga igsoon, kundi it is according to the provisions of the 1987 Constitution, mga higala. And that is clearly stipulated under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution that no impeachment proceedings shall be initiated
against the same official more than once within a period of 1 year, bagay son. Dili ko no mahimo nga kanabang sa gunsunan ka mga higala kay kana klaro naman ni nga kuan kanabang kanabang harassment, political harassment at political persecution mga higala. So dunay kuan kanang safeguard from harassment diri sa ato sang batakang balaod mga higson. Mao na nga gibutangan. Doon ay gabao karon nga limitation sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. O sa gisulti mga higala, ato ning kuan klarohon tanig basa ha. Okay, aron mingon ta nga wa ni magic mga higson. Kini gato sab daw nga discussion karon nga hapunan. According to the Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, kanang na-filean ka rin tungkuan, kanang impeachment complaint, unya dili mahimo mga higala nga wa makalusot filean na sa tika aron kanang yung kuan ba kanang harassment lagi mga igsoon no? Aron sa kugang-kugangan ka ba gukuron gyud ka mo na tuyo mga higala. So bato pa ni Sara Duterte nga ang ilang kasayuran mga higala was that House Secretary General Reginald Velasco mga higala una na ning nakadawat og tulo ka mga impeachment complaint mga igsoon in the House of Representatives. So sa may gihimo dito ni House Secretary General Reginald Velasco mga higala. Ay ang gihimo yaning dawat mga igsoon pero yang gitanugan mga higala. So, this was frozen until kini bang nakakuha matod pa og paigo ko no nga signatures mga higala enough to gather support mga higala ngadto sa kining House of Representatives mga igsoon. Mao na nga pagkasigurado na nga yung mga mamirma, mao na tong ang ikaupat ko no, may ilang gipalusot mga higala. Imbis kini ko ng kuan, ang kining first three complaints to the office of the speaker to allegedly give them more time to decide whether or not to file the impeachment complaint mga higala. Mao ni ang contention karon ni Vice President Sara Duterte mga higala. O niya, matod pa niya, nga tungkol niya ang House of Representatives should have been barred from filing the fourth impeachment complaint since the three other impeachment complaints have already been filed against her mga higala and that has been deemed initiated when the House of Representatives took initial action by freezing the three complaints. Mga ison. She argued that the impeachment proceedings are deemed initiated once an impeachment complaint has been filed and Congress took initial action on the complaint, mga higala. Ang problema ni Sara Duterte, mga igsoon, kay nagtuo man siya god nga kining mao nga kaso karon lang ni nahitabo. Dili man ni just now mga higala. Doon na may mga prior cases of impeachment mga igsoon. So, ang Pilipinas, we also follow kining case law in the United States mga higala. Klaro ba na? We say nga we conform with the principle of stare decisis mga higala. It non queta movere mga igsoon. Latin ka na. Pwede ta kalimot na yung atong mga Latin-Latin sa unas college das Pilipinas mga higala. No? O sa parang stare decisis mga igsoon. This is a concept of law nga case law mga higala.
kuan man kanang ang Amerika diha man ni makuha ning ilang legal mga igsuon nga mga proseso from the United Kingdom mga higala. So ang English mga igsuon ang ilang pamaagi case law. So kung say mga kaso nito ginisisunan ngadto sa Korte Suprema is already an interpretation of the law and the Constitution, and that is binding mga higala ngadto usab no, sa kining atong nasod mga igsoon. So usa may mahitabo ang mga abogado, if there are subsequent new cases that will arise, ila nang tanaw dito ang mga factual circumstances, ang mga pertinent legal issues sa mga higala, o moparehas gani, mayon ay abogado nga I will use this as a precedent, legal precedent, Your Honor. Mao ray akong gamiton. So karon ni aming pangutana mga higala, when is an impeachment complaint deemed initiated mga igsoon? So according to Vice President Sara Duterte, who is a lawyer herself, karon apil sa biyang papa nga si Digong, ingon sa abogado sa kuno siya, o diya prosecutor sa kuno siya, so wapil kuno siya ang pangabugar ding kaso siyang anak mga higala. No. Again, this is a free country mga higala. No. There's freedom in the Philippines. So ganahan ka ni, so be it. Ganahan mga ka mag-apil-apil. No. So sa may contention sa mga Duterte, no? Batong pa nila that the House of Representatives committed the grave abuse of discretion when it asked Velasco to hold the first 3 impeachment complaints, mga higala. O niya, since the House Secretary General is required to immediately refer the complaint to the Speaker as mandated by Section 3, Rule 2, House Rules on Impeachment, mga ison. O niya, with this, Sara Duterte further argued that the House of Representatives violated its own rules of impeachment when it practically allowed and cajolered Velasco to freeze the first 3 complaints, especially when Velasco had said the complaints had been verified and were already to be transmitted anytime to the Speaker of the House of Representatives, mga higala. Matod pang Sara, ang kining mong impeachment complaints, mga higala, the barrage of impeachment complaints nagihaon versus Gatugkaria were used as a tool for harassment, saying the Secretary General could have revived an impeachment complaint that has been filed for years by simply referring the case to the Speaker, mga igsoon. O niya, mao nga matod pa niya, ang consequence niini, mao na nga dili na kuno mo materialize mga higala, wa nay epekto, wa nay nada hupas mga igsoon kining articles of impeachment that's been transmitted by the House of Representatives to the Senate, mga higala. Therefore, ang Senado wa ditoy katungod mga igsoon to convert itself into a constituent body as an impeachment court, mga higala, kay depektoso kining maong articles of impeachment karon diha sa Kamara de Representante, mga higala, and in order to validate ng iya karon nga contention, ang iya karong gihatagan dili nga maong katungdanan, mao ang atong Korte Suprema as the interpreter of the Constitution, mga higala, as she is invoking provisions of the Constitution tungod ani grave abuse of discretion, mga higala. Mabre, no, ang this is the unique, mga igsoon, nga nature aning petition for certiorari, mga higala, no, sa atuang 1987 Constitution, mga igsoon. No? Kay og imo magong tan-awon ang concept, mga higala, sa mga Amerikano when they created, no,
the presidential system of government. Usa to'y gihimo sa Amerika. Ang ilang gihimo mga higala, mao na nga ilang buak mga igsoon into three branches of government, kining tulo ka gahom mga higala. The executive, the Congress, which is the legislative, o ang Korte Suprema, which is your judiciary. So kining tulo ka branches mga higala, they're supposed to be independent and co-equal branches mga igsoon. O mao na ilang gituyo kay ano ba ingon nga this is the kanang operation mga higala sa checks and balances mga igsoon on these three co-equal branches of the government. No? Mingon nga o karong higayuna sir, co-equal branch man di mahimo nang hilabtan karon sa kwan sa kining Korte Suprema ang Kongreso mga higala. No? Kay kining power of impeachment is reposited under Article 6 mga higala. The power to initiate the complaint, to determine the probable cause, the basis mga higala, ug doon na may sukaranan nito ng mga sumbong is reposited to the House of Representatives mga igsoon. O niya, mulusot na rito sa House, ang tunay sa Senado, magdaog mga higala. O niya, mauna nga ang Senate, kinahanglan ang vote mga igsoon sa 2/3 sa 24 ka mga senador mga igsoon. So, mauna ikwan, mauna ato ang constitutional foundation mga higala niining impeachment proceedings mga igsoon. Mayroon nga, o niya sir, doon na ba'y gahong ang Korte Suprema to issue a restraining order. Kaya mo na ipangayo. Karon ni Inday Sara mga higala na ang Supreme Court mga igsoon will rule nga dunay gihimo nga grave abuse of discretion mga higala ang Congress, ang Kamara de Representante mga igsoon, beginning with its House Secretary General o tanan mga higala gikan sa sinugdanan hangtod na nga sa investigation sa Committee on Justice hangtod na sa pagbutang sa mga congressmen dipiktuso kini nga mao nga proseso, meaning to say na dili ni mahimo mga higala nga mo'y gamiton nga basihan to pursue the impeachment trial Bato Caria mga higala karon diha sa Senado mga igsoon. So kinahanglan nga ang Supreme Court would have to step in, mubadlog ang Supreme Court. Oy, Congress. Dili ni kwan, dili mahimo kay dipiktuso ni. So kanang kwan, kanang isibog ng kaso. Walay kaso. Bida mo rin kwan, singgit itigil ang kasal. No? So, ni, hunong ang kwan. Hunong ang litigation. Hunong ang impeachment. So, mo gustong mahitabo ni Vice President Sara Duterte mga higala. Pangutana karon tayo, kinsa may sakto nila. No? Ikaw na mga congressman, pataka na squad. Si Sara Duterte, pataka lang ko ng lamlam mga higala. Ikaw sa Inday Sara, kamoy patakag lamlam. Kay matod pa niya, it is within the purview of the power of the Supreme Court to decide mga higala whether or not an agency of the government committed grave abuse of discretion amounting to or lack or in excess of jurisdiction mga higala. So kining petition for certiorari mga igsoon, kuan kini, usari ka kuan kanabang lapad kay ni gagahom. Gihatag sa ato ang 1987 Constitution tungod ni sa kabalaka mga higala nga doon na say mahitabo mga igsoon nga kanabang
overpowering the power and influence from the executive department. Moto na hitabo sa kwan katong administrasyon sa amahan nga si anhing Ferdinand Marcos Sr. Moto nga iyang commander mga higala ang Kongreso o niya mao na ilang gibutangan o gahom ang Korte Suprema. No? As a game changer mga higala, moto giingon ni Chief Justice Hilario Navini Sr. Cariato nga because of this judicial function mga igsoon, ang Korte Suprema is the last bastion of democracy mga higala. Uman nga ug mamadlong ang Supreme Court sa presidente o sa Kongreso. So, di na nako equal. No? Di ko equal nga mo imula mo. Ano sila nga? Sayop na sir. Asa mo ni? So, may basis karon na. So, the legal basis bagayson is that ang paghimo mga higala sa Kongreso or sa Supreme Court, hindi ka mao nga function is not because it is co-equal branch of government mga igsoon. It is because sila mo'y dunay katakos na muhimo pag-interpret sa atuang batakang balaod mga higala. And what is being upheld is not the Supreme Court itself, but the Constitution that is supreme above sa tanan ng mga branches of the government because of our precept, mga higala, that our Constitution and our democracy is a government of laws and not of men, mga igsoon. Mao na nga, ug mao na yatong batakang balaod, kitang tanan musunod mga higala. So, it is the supremacy of the Constitution, not the supremacy of the Supreme Court. Matod ba? So, kung mao na pangutana ninyo karon, si Reich, doon na ba'y gahom ang Supreme Court if they find basis on the contention of Inday Sara Duterte mga higala? I will tell you, insakto. Doon na gahom ang Korte Suprema mga higala. It is within the purview of their jurisdiction. It is within the purview of their power, mga higala, na kung ilan makita na dunay rason karon dito nga kanabang dili ni mahimong ipursu because there is grave abuse of discretion that has been committed. Kana mga higala, if they were going to go that route, mga igsoon, kung say nga it is not because the Supreme Court is superior, but it's because of the supremacy of the Constitution that the Supreme Court has the power as an interpreter of the Constitution, mga higala. So settled na tayo ha? Wala yung mga pangutana, mga igsoon. At least naklaro ng baong punto, mga kaigsuonan. Pero time paragod. So, paano karon sir, ang mga pangutana, mga higala, kini bang sumbong versus kang Sara Duterte mga igsoon? No? Ako I've been wondering, kay daghan man kayo gakwan, kana bang mga gimmick mga higala, nga looy kayo si Vice President Sara Duterte, o niya, suroy-suroy gatos Japan mga higala, pa-cute-cute mga igsoon, kasi ako no itaon, looy kayo, o niya, kinigiyan pag-umangkong, sige, kanabang post-post sa social media, nga please guys, kanang pray for my ate Sarah, no? Kanabang, dakhang yung kayo taon, atik-atik, gatos mga Pilipino, mga igsoon. But not one statement from Sara Duterte, mga igsoon, to answer ug asa na nahipunta kining kwarta mga higala ang ilang giwidro ug gidangat to siyang opisina gisudlag bag katong 125 million, no? That was just the tip of the iceberg mga igsoon.
ring pila pa ka minilyon or pila ni ka binilyon nga kwarta from the Department of Education mga higala. Ilang gi withdraw, no, gidasa ang opisina mga higala. Nga nawa may tubag about ni ini. No? Nga nang doon man ta, gatos technicality mga igsoon. So meaning to say, na si Sara Duterte, di siyang motubag, ug asa ng kwarta mga higala, mag-ingon pa nga, di mo pwede nga, pangutana kay, kanang kuan naman, labaw na mas usa ka complaint ang napasaka, bato ka nako. So, technicality, wa na'y kaso. Mabitaw ni giingon mga higala nga, wa kay gitaguan, wa kay kahadlukan, ug wa kay kahadlukan, wa sa kay gitaguan, di ba? But ang ako rang nadungog mga igsoon from this Vice President, di ko ro siyang motubag sa impeachment ngadto sa mga congressman, kay kada mga congressman, otros ko ng mga buaya. Nahibaw siya mga higala, kay panahon ko siyang papa, si Digong kay presidente mga higala, kailangan mga congressman na mga naong ni kwarta. Ano matubag ko siyang mga buaya mga higala? Kinsa magkaroon ng mga tawahanang magpalimpyo-limpyo silang kaugalingon. You dare accuse me? You dare accuse the Vice President? Ya kamo mga buaya sa mong dagko. Again, that is ad hominem. And that is also the fallacy of turning the tables, mga higala. Wa man tubaga ang pangutana mga igsoon, asa ang kwarta? No? Sa atong mga magbubuhis, mga higala. No? Wa man. Mao ni ang atuwa karon nga pangutana, ug limpyo ang imong konsensya, mayo siguro bigon ta nga ablihan ta ni sir, no? Ato ring ipakita ngadto sa nasod, ipakita ngadto sa mga Pilipino. Ug asa ning pundos Department of Education? Ha? Mao ni mga higala nga mao ni pamahayag ron sa mga kongresista, ilang sugog-sugog nitong Sara Duterte. Batong pang Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. o the Deputy Speaker David Suarez mga higala, nga apparently this is an indicator nga ginerbyos na ang Vice President mga higala. Naratong o nadispirada karong higayuna. Inahaglok mga higala o patubayong dito o Panginoon dito pagpakita sa ebidensya, no, mugawas man kamatuuran mga higala, o asa na hipunta, kining kwarta ang ilang ipang-withdraw, mga higala, gidala to sa ilahag, di nilang ispiduha, ipagdaaning atong Vice President, mga higala. Wala gigabae mga igsoon, nalagawang giingon nga, pagkahuman sa COVID-19, ang public education sector had been ravaged mga higala tungod sa grabe, no, nga kinibang kalisod sa kining instruction nga tos mga bata kay module naman, no? Ito ang ilang pamaagis pagtudlo mga higala. Moto nga ang Pilipinas mga igsoon parupida ang public education system. Di yun wa magkanibao mga higala. Sara Duterte, coming first from the elections mga igsoon in 2022, mipili sa Department of Education kay mao kuno ni iyang gusto nga panguluhan mga higala kay iyang gustong salbaron ang future sa Pilipinas ug ang kaugbaon sa kabataang Pilipinhon mga higala. Pagkanindot pamation. Probida mga igsoon. Hamay serbisyo ni ini nga nagawagtang ning kwartas gobyerno. Ya karon ug imong pangutan-on ug asa na hipunta ang pondo sa Department of Education, dili mo tubag kay technical matod pa. Dili ko na pwede nga
filean siya og ikaupat nga complaint kay ang konstitusyon nag-ingon nga og bulabaw na sa usang napasaka batog kanimo, dili na pwede, disqualified na mga higala kanang mao dito nga reklamo. O niya mao nga niya ang pamahayag ros mga kongresista that Sara Duterte has every reason to be scared because ni aning mga ebidensya mga higala o nagtanaw ang mga Pilipino inig gawas baton pa dig tanang mga higala awa na tudas na. Goodbye 2028 kay mao man yang gi panghambog siya kuno nag-una gyud pagka presidential mga higala. Ring ingon ang mga kongresista she should be scared because the truth is closing in and no amount of deception will save her ning iyang kaugalingong binuhatan mga higala. Tani ako sa pangutana mga igsoon, asa man to nagtubag ni Vice President Sara Duterte? Ingon nga, di naman siguro kinahanglan nga maghuwat pa kag impeachment trial, di ba? O ikaw tayo, limpyo imong konsensya, di mingon ka nga, o sige, karon dayon kay ipatawag na talang mga media reporters, apil pang mga vloggers, sala sige, magkuyog ta kay akong ablihan, ding akong salen, kining ako ron the statement of asset, liabilities, and net worth. Ha? Kining ako ron nga bank account, ako rin ipakita, tanan, nito kalinyo, kwintas kawas mga higala, in the name of transparency. Kaya wa ko'y gikaw-kaw nga kwartas gobyerno. Kinsa ning mga empleyado naklos akong departamento sa edukasyon, ako rin kwan, ipanglinya ko dito ng staff sa office of the Vice President, talang pangutana, ipatubag mga higala. Pagkanindot. No. Huwag mo'y mahitabo. But dili mga igsoon, kay they are hiding under the cloak of technicality, mga higala. No? Kay matod pa, the complaint had already been initiated, so di na kuno pwede nga pasakaan siya og laing reklamo, mga higala. Mabitaw ni kuan man ni kanang naa man ang hitabo o di sa una. Remember itong kaso nila ni Gloria Macapagal Arroyo, itong uban pang mga kaso sa unos impeachment. Kung sa may gihimo nila dito, mga igsoon. Pagkahibaw nga kuan kanang doon na may tiliman-on mga higala nga doon ay solid nga impeachment complaint kay pasaka mga igsoon. Ha? Versus Erap Estrada. Mao ni kuan rin kanabang ang ila nitong mga alipores mga higala mo una na nitong pagpasakag kaso kay anon ang katong mga way dada mo'y mauna mingon nga awa na sir di na pwedeng mo file ang katong tinuod kay na may nakauna mga higala. Ano ang ato ang jurisprudence nahibaw na ning maong modus operandi mga igsoon. No? So kadang maong style inday di na bukan di na mo salir. It's the first time it happened. It happened before. Trust me. No? Nakita nga ta kanang maong modus operandi mga higala. Kanang maong styles mga tikasan ba. Di na mo salir mga higala. So niya si San Juan Congresswoman Isabel Maria Zamora mga higala na mahayag nga ang Korte Suprema had already decided in a prior case mga igsoon doon yan may prior president nga kaso giganlan ni og Francisco versus House of Representatives mga higala o diya kini it also talks about the 1-year prohibition on the filing of new impeachment complaints that will start only paminaw bayo no? Kung sa may ruling Supreme Court kay si Inday Sara mga higala ingon nga once na file
ang complaint o niya gidawat magaison sa House Secretary General that is deemed as acted upon, mga higala. Matod pang Sara Duterte, magaison. Pero matod pa ng decision Supreme Court and Francisco versus House of Representatives, kanos ani deemed initiated, mga higalang impeachment complaint, mga igsoon, only after the charges are forwarded to the House Committee on Justice, mga igsoon. Wa na gi-forward nga to House Committee on Justice, that is not deemed initiated. Inday pamutos na in town. Tarungan na diya ng inyong panubag, ng inyong mga anomalya. Ingon, mga higala, nga I'm not prejudging this case. No? Di man ta senador, mga higala. Di man ta magistrate of the Supreme Court. No? Pero ginimang tinamban, mga igsoon. Taon-taon naman yung kasuha. Nga naman, sir, nga magpalaban man tag technicality, di ba? Mao ni mga higala nga ang mga petitioners Sara Duterte o giyang mga abogado wanted to stop the impeachment, citing paragraph 5, article 11, section 3 of the 1987 Constitution, mga igsoon. Ato na yung gibasa ganina, ba't ato pong ibalik, mga higala, aron di makalimtan sa itong katawhan. States that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, mga igsoon. So, matod pa nila nga ang 1-year ban wa pa ni set in, mga higala, because in the case of Francisco versus the House of Representatives, the 1-year ban will start from the moment we have as a term which is initiation. So karos aman ni na deemed initiated, di ba? Whether the impeachment proceeding have been initiated under the Francisco's case, meaning the filing of the complaint endorsed by a congressman and referred to the Committee on Justice, mga higala. That is the definition of deemed initiated, mga higala. No? Unsa to? There is the filing of a complaint endorsed by a congressman and referred to the Committee on Justice, mga igsoon. So it's not just mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period protection from harassment, mga higala. No? Mao na. Niya. Natubag na, mga higala. Pero siguro, ganahan niya po dito nga for purposes of entertaining themselves. Kaya dako silang nabayad dito sa mga fortune o sa mga kining ilang abogado ni Campanilla. Sige, atong huwaton kung say ruling sa Korte Suprema, but mao ni ang prior decision, mga higala, sa Korte Suprema, which is still a standing jurisprudence hangtod karon, mga igsoon, wa man ni maripel, no? Wa man ni usba Supreme Court. Kini nga maong decision, mga igsoon. Kini nga kaso sa Francisco versus House of Representatives, mga igsoon. So contrary to the claim of the Dutertes, mga igsoon, who wants the impeachment trial nga pahunungon by all means, kaya di silang mutubag o asa nila gidaan kwartas mga Pilipino. Dadong ang pa-cute-cute, mga higala. Stilan, taon, mga igsoon. Di ta madaan ang pa-cute-cute, oy. Iuli niyang kwartas gobyerno. Iuli na nga to sa Department of Education. Karong bago si DepEd Secretary Sani Angara, mga higala, di ay nasakpan nga bago nga modus diri sa DepEd, mga igsoon. No, ang kining racket, mga higala, sa mga ghost students. Gastuhan sa
Department of Education ning ilang voucher program mga higala. Ingon nga ang to eskwela sa kuan private school o niya mauna nga ang mga ginikanan maglisod mga higala kay mahal go nang kuan private school nga tuition mga igsoon. So mauna nga dunay support ang government mga igsoon. I mean, that's a commendable program kay ingon pa nga mas maayo sir kay at least di ba ang mga bata basta bakat on that is an investment of the government sa atong kabataan. Ako'y supak na yan mga higala. Problema ron tiya kay ang mga bata na dito ng ipa-eskwela, mga ghost students, wa man ni exist natin pa ni Education Secretary Sani Angara mga higala. Ha? Sa audit karon mga isons, mga state auditors, nigawas mga higala, they identified at least 115 cases of students billed multiple times in the same school year, mga igsoon. O niya sa 2018 audit, nakita gihapon nga dunay 10.4 million for double billed grantees, mga higala. Grabiha naman sa tao na limang binuang mga igsoon. Ha? Mao ni siguro nga saban, mao ni hinungdan gikugan-kugangan gimong pangutan-on mo giunsa ni ninyo ning ponduhas gobyerno. Para ingon nga ako mga higala ay lang kung dadala yan ang istorya nga pro Marcos magog kasir mo nang sige atake ng Inday Sara. Wa ko'y labot anang Marcos. No? Gusay sa ni Bongbong mga higala. Ato nang patubagon ngadtos mga Pilipino mga igsoon. But this time around it is not a justifiable excuse mga igsoon. Mayroon nga, magabadlungon bitaw na silang tanan si Reich, di pasagdi na lang na. Purbida mga higala. Mauray, may talidad na ito mga Pilipino, tabla na itong baligya rin kaugmaon sa itong kabataan mga igsoon. Nganto rin mga banyaga, rin mga korap na mga politiko. Ato rin kiwason, no? Sunod si Mana po, mga higala, kining atong pagsubay, atong mga issues na may labot ang atong nasod nga Pilipinas. Ato ning tagag-pagtagad, there is the intruder, but for lack of time, no? Karon nga hapon na, mga itang dispensa, ato ring tapuso ng atong tulumanon mga kaigsuran. And thank you so much for being with me, and ang atong tulumanon, o niya, daghang salamat, and happy weekend, and maayong hapon, kanatong tanan. The Intruder. Real news, real insights.